Isang 57 anyos na Toda President patay matapos atakihin sa puso habang nakapila para sa bigayan ng ayuda sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija noong Biyernes. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng mabawa ang presyo ng crudo ng hanggang 8 piso o ng 8 piso hanggang 10 piso per liter. Bukas ho yan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa Jetty Petroleum President na si Leo Bellas, tiyak na malaki ang rollback sa diesel, ngunit ang presyo ng gasolina maaaring hindi gumalaw o pwedeng tumaas pa ng hanggang piso per liter, habang halos 11 pesos per liter naman ang rollback sa kerosene. Ang inaasahang adjustment ay magiging ikatlong sunod ng malakihang rollback sa presyo ng diesel at kerosene matapos ang 2 linggong tapyas presyo. Ang adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo ay gagamitan ng sariling formula ng gobyerno batay sa umiiral na State of National Energy Emergency. Samantala, isang 57 anyos na Toda President patay matapos atakihin sa puso habang nakapila para sa bigayan ng ayuda sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija noong Biyernes. Detalye na balita mula kay G. Herrera mula sa 105.3 Radyo natin Gimba. Good morning, G. Yes, magandang umaga, Sir Angel. Habang nakapila nga para sa 5,000 cash aid na payout ng DSWD dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija, inatake sa puso ang isang 57 anyos na tricycle driver at kasalukuyang presidente ng TODA ng Barangay Bacayao nito lamang Biyernes, April 24 na ngayon ay nakaburol sa Eternal Garden. Kinilala ang biktima na si Orlando Sebastian at ayon sa pamilya, maaga itong nagpunta sa payout center para i-assist ang mga miyembro nito. Masaya pa raw si Orlando at nakikipagbiruan sa mga kapwa driver. Ngunit bandang alas 10 ng umaga, nahilo ito at nag-seizure. Kaagad namang naitakbo sa ospital, subalit natuluyan itong bawian ng buhay. Pasado alas 10 ng umaga, Sir Angel, nang magsimula ang payout ng DSWD. Pero sa kanilang call time ay alas 7:45 ng umaga para sa mahigit 1,000 beneficiaries. Crowded ang venue. Bagamat open gymnasium ang ginamit, pero mainit sa mga oras na iyon. Ayon sa asawang si Lorena, kailan lang daw ay nagpa-check up sa doktor ang biktima at napag-alaman na may problema ito sa puso, kaya binawal na rin ito na magtrabaho ng mabigat. Obligado kasing ang kukuha ng payout ay ang mismong tricycle driver na may dalang lisensya. Bawal kunin ng representative, kaya kahit may karamdaman, kahit na aksidente at naka-wheelchair, sila ang pipila para sa ayuda. Yan ang ibinabang guidelines sa mga driver ng ahensya. Matatandaan, Sir Angel, na may nauna ng katulad na insidente sa Quezon City na namatay sa gitna ng pila sa ayuda. Ang isang 62 o 62 years old na tricycle driver. At ito nga si Orlando Sebastian ang pangalawa na. Ayon sa naunang pahayag ni Secretary Rex Gatchalian, inatasan nito ang tauhan ng DSWD para maglipat sa digital at online payout system, kabilang ang paggamit ng e-wallet at electronic disbursement upang maiwasan na ang pisikal na pagpila sa mga susunod na payout. Sinabi pa nito na wala nang mahabang pila at maging mas ligtas, mabilis at organisado ang distribusyon ng ayuda sa mga susunod na linggo. Ang hakbang ay bahagi ng reforma ng ahensya upang hindi na raw maulit ang trahedyang dulot ng matinding init, siksikan at mahabang oras ng paghihintay. Sir Angel, hindi nakuha ng namatay na si Orlando ang 5,000 cash aid, pero nangako naman ang DSWD na ibibigay ito sa pamilya. Hindi niya na natanggap. Sus, may kawawang tao. Yes, Sir Angel. Ay, nako. Teka nga po na. Kumusta ngayon dyan? Mainit din dyan ngayon sa ano eh. Nueva Ecija. Yes po, mainit at talagang maalinsangan no, dito sa
Nueva Ecija, Nagba-brown Sir out? Angel. Nagba-brown out? Minsan lang po, hindi Ay, naman po salamat. madalas. Oo, oo. At talagang yung pagka alas 10 na po ng umaga, nakatirik na po yung araw noon sa kamaalinsangan. So yun po ang isang sitwasyon dito sa Nueva Ecija, Sir Angel. Tapos na bang harvest? Sir Angel, merong mga nauna nang nag-harvest na mga kumpalay po yung tinatanong nyo. Oo. Pero meron po itong mga nahuli pa sa Mayo at June pa aani. Ito po yung siyam na bayan na kung saan ay naapektuhan nga po nung pagkasira ng siphon barrel ng Talavera River. Pero nagawa naman po ito kaya nagpatuloy pa rin yung mga magsasaka na magtanim. Kaya sa Mayo-Hunyo ay meron na pong aani. Lamang, may mga nakita silang problema doon sa mga tanim na palay kasi lalo na po yung mga hybrid na naninilaw yung mga dulo ng palay kasi nga hindi naman na ito nakasabay doon sa sabay-sabay na pagtatanim nung pong Disyembre. Bakit pagka naninilaw? Ayun po yung hindi ipaliwanag kung bakit po yung naninilaw eh. Hindi naman daw po ito tungro at hindi naman din daw ito uban. Kumbaga, parang dati po kasi yung ang mga tanim po kasi dito karamihan ay yung yung hybrid. sinasabing jackpot, opo, na hybrid. Kasi magandang umani pero nito pong sa ngayon ay ganun po yung naranasan nila kaya malungkot din po yung mga magsasaka lalo na po at sinusuportahan din ng mga pump well gamit po yung diesel. Sige. Kasi hindi naman talaga sumasapat lalo na sa mga dulo-dulo yung pong free irrigation. Ano nangyari na doon sa di ba daming kinalat diyan na solar powered irrigation pump? Yes, Sir Angel, meron naman pero may ilan po na gumagana at meron naman pong hindi. Oo, at saka yung mga target po na wari po sa isang solar dryer, 35 hectares po yung i-cover pero 3 hanggang 5 lang po yung kayang abutin. Dahil mahina na ang pump ng tubig. Malamang po, Sir Angel, yung po yung mga nakukuha po naming mga impormasyon at saka doon sa mga interviews din namin. Sir Angel, siguro po kaugnay po dito sa pamilya nung balikan lang po natin ito yung 57 years old kasi wala pa nga pong nakukuha ang suporta galing po sa DSWD bagamat ang sabi daw ay mabibigyan. Pero siguro mas magandang makarating ito kay Secretary Rex Gatchalian yung pangyayari na ito kasi hindi pa po ito lumalabas sa iba pang pahayagan. At tapos ay parang nais pang itago itong mga impormasyon na ito. Sige. Gawin mo rin. Kino-cover po ng aming pong reporter. Bigyan mo rin ng follow-up bukas kung na-release na o hindi pa-follow up natin mamaya. Tapos pakibigyan kami ng update bukas. Maraming salamat, G. Nakatanggap na ng fuel subsidy mula sa DSWD. Detalye ng balita mula sa 103.7 Radyo natin Giwan mula kay Maureen Salamida. Good morning, Maureen. Magandang umaga. Nakatanggap ng fuel subsidy ang mga tricycle drivers sa bayan ng Giwan sa ginanap na payout na pinangunahan ng DSWD Regional Office 8 itong araw ng Biyernes sa Sirungan, Barangay Cogon, sinasabing bayan. Bukod sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa Giwan, nakatanggap rin ng subsidiya ang mga tsuper ng tricycle mula sa bayan ng Mercedes at Salcedo na mga kalapit na bayan ng Giwan. Bawat isa ay nakatanggap ng 5,000 piso na tulong pinansyal ng gobyerno sa mga driver upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng gasolina. Ayon sa DSWD 8, mula sa 3 bayan na nakatanggap ng nasabing subsidiya, ang bayan ng Giwan ang may pinakamaraming bilang ng benepisyaryo. Samantala, hindi rin naiwasan ng ilang insidente kung saan nagkaroon ng problema ang mga benepisyaryo tulad ng expired driver's license. Binigyan diin ng DSWD na kinakailangan na hindi paso ang kanilang lisensya alinsunod sa kanilang guidelines na nagpapakita rin ng pagiging responsable bilang mga tsuper at naghahanap buhay araw-araw sa kalsada.
subsidiya. Isa pang naging problema ay kawalan ng suffix tulad ng junior at senior sa kanilang mga pangalan. Kaugnay nito, tiniyak ng DSWD 8 na makakatanggap pa rin ang mga benepisyaryo na mayroong naging problema sa kanilang pangalan sa isasagawang repayroll sa susunod na mga araw. Sa kabuuan, naging maayos ang pamamahagi ng subsidiya sa mga benepisyaryo mula sa tatlong bayan. At yan ang balita sa oras ito. Mula rito sa 103.7 Radyo Natin Giwan, ito si Maureen Salamida, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Maureen. Si Joy John Balarete Acol naputol, pero mamaya magbibigay ng update sa atin. Balikan muna natin ang iba pang mga himpilan natin. Mga magsasaka at mga mangingisda sa Bicol Region nakatanggap na ng cash assistance mula sa Department of Agriculture. Mula sa 89.5 Radyo Natin Aga, kasama natin si Mafe Mariscal. Diyos marhay nga aga, Mafe. Diyos marhay na aga, umarangkada na nitong Lunes, Abril 21, ang pamamahagi ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk dito sa Department of Agriculture Bicol sa Pili, Camarines Sur. Ayon sa datos ng DA Bicol, aabot sa 260,000 PP na mga magsasaka at mangingisda sa buong Bicol Region ang kwalipikado sa 2,325 na cash assistance. Unang nabigyan ang 3,182 na magsasaka ng mais at palay mula sa bayan ng Pili. Kailangan ay nakarehistro sila sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ayon kay Lobelia Guarin, tagapagsalita ng DA Bicol, ang ayuda ay tulong sa mahal na presyo ng krudo bunsod sa krisis sa Middle East. Ayon sa kanya, ang kondisyon po dapat nakapagtanim na bago pa ang giyera sa Middle East. Sa mga magpapalay, hindi dapat lalagpas sa 2 hektarya ang sinasaka. Layunin po nito na maibsan ang gastusin ng ating mga magsasaka. Isusunod na ang distribusyon ng iba pang mga pang-munisipyo sa Bicol. Ang BIPAR naman ay mangangasiwa sa ayuda para sa mga mangingisda. Paalala ng DA Bicol, maghintay lamang ng anunsyo mula sa Municipal Agriculture Office sa inyong lugar para sa schedule ng payout upang maiwasan ang pagsiksikan at mahabang pila. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natin Aga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Mabalos, Mape.